afternoon. So you're Mildred Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Sabihin mo, #1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag magsabihin radyo, sabihin mo, Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Bago magkarelasyon pa lang kami ng asawa ko noon, meron na kaming nag-iisang issue na hindi namin maayos-ayos. Issue na talaga namin ng ex-girlfriend ng asawa ko. Nakakausap at nakikipagkita pa siya dati doon sa ex niya. Inamin naman niya sa akin yon hanggang sa paunti-unti, nagbago naman siya. Siguro mag-iisang taon na kami nung nahinto na yung pag-uusap nilang dalawa. Pagkatapos ng kasal namin, wala na kaming naging problema doon sa ex. Wala na rin po akong nakikita na nag-uusap sila sa chat. Wala na rin mga pahaging na parang naiisip niya pa yung ex niya. Basta everything was fine. Ang hindi ko alam, meron pala siyang ginagawa ng patago na hindi ko magets kung bakit ginagawa niya yun. DJ Lindsay, meron akong nakita sa mga documents ng asawa ko na maliit na brown envelope. Tapos, meron ding 3 naka-develop na pictures. Picture ng ex niya. Tapos yung pagkakuha ng picture, nasa malayo yung girl. Nakangiti pa, na para bang zoom yung camera. Mas nagulat ako sa nabasa ko sa likod ng picture na yun. Nakalagay lang naman doon yung mga katagang, I can't be with you.
I miss your smile so much. At pagtingin ko doon sa ibaba nung photograph, yung date, 2024. Hindi ko alam kung dapat bang sumama yung loob ko, dapat ba akong matuwa. Dahil una, hindi na talaga siya nakikipagkita sa ex niya. Thank you. Pero sa pagkakabasa ko, para bagang miss na miss niya yung babae. Kahit nandito naman ako. DJ Lindsay, alam mo yung hindi na nga niya nagagawang makipagkita o makipag-usap, pero nagagawa niyang masundan yung babae kahit nasa malayo siya. Alam mo yung pakiramdam ko? Pakiramdam ko ako lang yung pumipigil sa asawa ko na maging masaya. Yung saya na nahahanap niya lang sa iba. Doon sa ex niya. Doon sa ex niya na nasa malayo na at hindi na niya nakakasama. Alam mo, dahil sa nakita ko, na-realize ko na ako nga ang kasama. Pero hindi naman ako ang kailangan niya. Naguguluhan tuloy ako kung ano ba, ipapaubaya ko na lang ba yung asawa ko? Pababayaan ko na lang ba siyang pumunta sa kaligayahan niya at sa kasiyahan niya? Palalayain ko na ba siya para makalaya na rin ako sa lahat ng lungkot? O baka naman dapat ilaban ko pa? Dapat pa bang ilaban kahit na alam ko na sa iba siya masaya? Tulungan niyo po ako, DJ Lindsay. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa Bunga check your time, 9:16 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa same na istasyon. Ano daw? Sa istasyon na same, pero iba! Pagka we are number 1, 6.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo, sabihin mo ang hirap talaga kapag ganyan eh. Oo. Alam mo yung tipong ikaw sa sarili mo alam mong masayang-masaya ka with this guy, pero yung kasiyahan mo tumitingin pa ng malayo, 'di ba? Kasi iba yung nagpapasaya sa kanya. Kasi yung taong mahal mo, may ibang dinidesire, may ibang hinihiling, may ibang gustong makita, may ibang gustong makasama. Alam mo yung part na nakita niyo yung picture, ewan ko na lang kung paano pa buong naka-survive yung asawa, 'di ba? Ang nakalagay kasi doon, 'di ba? I can't be with you and I miss your smile so much. Asawa ka, tas makita mo yung sulat ng asawa mo, ganon yung statement, tapos ganon din yung taon kung kailan sinulat yun. Ako feeling ko magbe-breakdown ako pag nakita ko yun. Wow! Hindi ko kakayanin kasi ibig sabihin, kahit ano palang gawin ko, kasi ganon yung implication eh, di ba? Parang kahit ano palang gawin ko, kahit
gaano tayo kasaya sa mata ng iba, feeling ko masaya tayo, nabibigay natin sa isa't isa yung pangangailangan natin. And ako, para namang satisfied ako dun sa binibigay kong pagmamahal sa'yo, hindi pa rin pala sapat ang lahat. May kulang ka pa palang hinahanap. At ang pinakamasakit dito, yung kulang na yon, hindi ako yung makakapagbigay. Kasi gusto mo siyang makuha mula dun sa ex mo. 'Di ba? Pero naman yun, ako yung asawa mo eh. Sana noon palang sinabi mo na hindi mo pala kayang maging masaya kasama ako. At meron ka palang ibang dinidesire pa. Meron ka pa palang ibang gustong makasama. 'Di ba? Meron ka palang smile na gusto pang makita. 'Di ba? Other than my own smile. Wow! 'Di ba? Napakasakit niyan. Ikaw pa napagdaanan mo na yan, Pangga. Yung tipong mahal na mahal mo yung tao, pero siya, nagmamahal siya ng iba. Tapos parang alam mo yung sinampal pa sa mukha mo, 'di ba? Parang sinampal sa mukha mo yung katotohanan na hindi talaga siya masaya sa akin, na meron pa siyang ibang hinahanap. Let me know your thoughts, mahal ko, Pangga ko, baby ko. I-message mo ako, punta ka sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Click live, yung live po dyan na post, and magsama-sama tayo. Tulungan natin itong Pangga natin. And ako, feeling ko kailangan niya talaga ng advice and some words of encouragement and enlightening, 'di ba? Tungkol dito sa kanyang problema. Sabi ni Jamaica, ipaglaban? Bakit? Ano pang ipaglalaban mo, ate? For me, yung definition po ng ipaglaban ay yung dalawa kayo para mag-work yung relationship. Kahit anong laban mo dyan, te, yun naman yung ex ang gusto at mahal niya, 'di ba? May anak ba kayo? If wala, mas okay ipaubaya mo na siya. Sabihin mo, mahal kita, kaya ibibigay ko kung ano talagang magpapasaya sa iyo. Ganon. Tapos lumayo ka na at magpaganda ka. Let's go and let God be, 'di ba? One day marirealize mo why things happened like that. Sabi naman ni Emsley, ipaubaya mo na lang para bago magawin, dapat na handa yung isip mo at ang puso mo. Kausapin mo muna siya. Sabihin mo kung ano ba ang lahat-lahat na nilalaman ng puso mo. At ihanda mo ang sarili mo sa maaaring kasagutan sa lahat ng tanong. Diba? Pray for your enlightenment. Sabi naman ni Angel, masakit kasi kasal na kayo at dyan mo pa nalaman na hindi pa pala ikaw ang nawawala talaga. At hindi pa pala talaga nawawala ang feelings niya para sa ex niya. It's up to you kung ano ang makakabuti sa'yo. Kasi alam mo naman na ang sagot. Pero before that, sabihin mo talaga lahat sa kanya kung anong nararamdaman mo, 'di ba? And kung anong nafe-feel mo, bigyan mo siya ng chance kung hindi talaga it's time to move on. Kahit masakit na talaga. Message me, Pangga, again, facebook.com/energyfm1067. Tapos, click live and then sabihin mo sa akin kung anong feelings mo and thoughts mo about this problem. Sana hindi ma-experience ng mga Pangga natin na kinasal na, 'di ba? Kasi talagang nightmare yan para sa lahat ng mga ikakasal, kinasal, or matagal nang kasama yung kanilang mga partners. You know, knowing na hindi pala talaga ikaw yung magbibigay ng total happiness and joy doon sa partner mo. Whatever happened to the vows that I'll be with you whatever happens. So arte. Sabi dito, masakit yun kay ate. Iwanan mo na yan, ate, sabi ni Ramon Season Jr. Sabi naman ni MJ, magreklamo ka sa vowsy. Sabi naman ni Yoli Ruiz, good morning, DJ Lindsay. Good morning, girl. Sabi ni Angel Ocampos or Angel Ocampos, bagay po yung kanta na kung malaya lang ako. Sabi naman ni Mary Medel, for me, i-let go na lang kasi si husband. Nagawa ko na yung part ko being his wife and yet hindi pa pala ako ang 100% for him. Malay natin, ang pag-distance mo, malaman ni husband ang kahalagahan mo sa kanya. Alam mo, that's true. Sometimes, ang pinaka-importante is yung distance. Wow! And let me just share with you guys. Alam mo ba, na ayon po sa pag-aaral, ang mga lalaki pala, mas nag-grow yung pagmamahal nila, mas nagbo-blossom yung pagmamahal nila para doon sa tao if malayo sila sa isa't isa. Sa mga lalaki lang to nag-a-apply. Kapag may distance yung lalaki doon sa taong mahal nila, mas nare-realize nila kung gaano nila kamahal yung babae.
'Diba? Hindi ko alam kung anong logic behind that, kung anong explanation, 'diba? Pero mga babae kasi, baliktad naman tayo, gusto natin lagi natin kasama yung lalaki, gusto natin lagi silang nakakausap, na holding hands, nayayakap. Ang mga lalaki pala, mas nag-grow and nagbo-blossom and talaga naman pong nagle-level up yung pagmamahal nila para sa ating mga babae kapag may distansya. So, distansya, amiga. Ganon. Diba? Sabi pa, shoutout naman DJ Lindsay from SJDM Bulacan. Hello, Ramon Niño Season Jr. Hello po. Love your wife always, sabi niya. Oh, totoo yan. Sabi naman ni Arch, there are obviously unresolved issues between your husband and this ex. Siguro dapat kausapin mo yung asawa mo at alamin mo kung ano ba talaga ang gusto niya. At kung gusto niya talagang lumaya, then set him free. You have to make it clear that he can't have it both ways. A man cannot serve two masters. Oh. So true. Totoo yan. Kailangan mong mamili. Diba? Hindi lahat may happy ending. Hoy, ano daw? Hindi lahat happy-happy. Diba? Hindi lahat papabor sa kanya. May asawa na siya, tapos pinupuntahan niya pa yung ex niya from afar, or tinitingnan niya pa from afar. Wow! Ang taray, ang lakas anong tawag doon? Stalker nung asawa mo, pag ganun-ganun pa. Sabi naman ni A or ni I, Lay, ER. Hello po, DJ. Pa-shoutout naman po from the ship of MSC. Tuxpan watching here. Hello po sa inyo dyan. Musta kayo dyan? Diba? So, lahat naman talaga yan, yung comment ng mga pangga natin, masakit naman talaga. Sabi ni Romnick, naranasan ko na yan, yung tipong miss ko na yung ex ko, yung bagong kasal pa lang kami. Nalaman din ng misis ko na may nakatagong pictures ako with my ex. Ang ginawa ng misis ko is tinulungan niya ako na malimutan yung ex ko. At pag-usapan nyo lang po, ate girl, mahal ka niya. Kaya lang, ayun ang namimiss niya lang sa ex niya. Kasi kayo na ang magkasama. Oh my gosh! Alam mo, saludo ako dun sa misis mo, It takes, extreme na pagmamahal para gawin mo yun at para gawin mo yung noble act na yun. Nasaktan ka na dahil pinamukha sa'yo na kahit magkasama na tayo at mag-asawa na tayo, ang namimiss ko pa rin ay yung ex ko. Pero imbis na magalit yung misis sa akin or magalit yung misis mo sa'yo, tinulungan ka niyang mag-heal from your past. Wow! Tinulungan ka niyang maka-move on doon sa past mo by loving you so much unconditionally. Sobrang pagmamahal yun, pare. Alam mo kung ako sa'yo, buti na lang pinakasalan mo, no? Maging matino ka na, ha? Grabe naman. Hello kay Romnick, Maestro, Bayer. Hello sa'yo. Good morning. Sabi naman ni Wengski, grabe ang sakit naman yan. Feeling ko sila pa nung ex bago pa kayo ikasal. Mag-usap kayo ng asawa mo, napaka-unfair naman yun para sa'yo. Dapat di na kayo nagpakasal. Sabi naman ni Felmar, yan ang tunay na pagmamahal. Salute naman. Sabi naman ni Choyams Red, ate, baka hindi ka na nagtutoothbrush kasi. Kaya gusto niya smile lang. Pakawalan mo na at mag-move on ka na. Diba? Ay, nako. Basta kapag hindi pa kayo, alam mo yun, para hindi tayo nakakaabala ng kapwa natin, lalo na ng mga nananahimik na kaluluwa, no, sa paligid po natin, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga pangga. Kapag hindi pa tayo nakaka-move on from our past, diba? It's either i-practice mo na mawala na yung past mo from your present or wag ka muna mag-engage sa kahit anong relasyon. Diba? You have to make a decision Kalimutan mo na, diba, yung ex mo or susunggab ka agad sa panibagong relasyon. Makakasakit at makakasakit ka kasi kapag sumunggab ka agad sa bagong relasyon. Wow! Kasi hindi ka pa totally moved on. Makakakos ka lang ng trauma sa ibang tao kaya kung ako sa'yo, pumirmi ka muna, utang na loob. Diba? Tigilan mo muna. Kapag alam mo na parang ano lang yan pag may sakit ka, pag alam mong may sakit ka, dapat nag-face mask ka. Pag alam mong sinisipon ka, inuubo ka, dapat mag-face mask ka. Kung i-contain mo yung virus sa sarili mo lang. Kasi may sakit ka na, magpagaling ka. Kung po pwede, wag ka munang lumabas ng bahay, wag ka makipag-socialize, diba, sa ibang tao para hindi ka makahawa ng sakit mo. Diba? Kasi once na nakahawa ka, may iba din magkakaroon ng sakit. May iba rin magsasuffer. And that goes the same with pag-ibig. Kapag hindi ka pa totally moved on and healed from your past, huwag ka munang pumunta sa iba. Diba? Huwag ka munang makipagrelasyon. I-contain mo muna yung sakit, i-heal mo muna yung sarili mo, gamutin mo muna yung sarili mo bago ka pumunta sa iba, bago ka makipagrelasyon sa iba. Kasi kung hindi, makakahawa ka lang ng sakit na yan. Wow! Diba? Tang na loob naman. Kakalok. Totoo yan.
Kasi alam mo, hindi mo alam yung trauma na pwede mong ibigay dun sa taong masasaktan eh. 'Di ba? Hindi mo alam kung gaano kasakit mag-move on. Siguro ikaw, 'di ba, kung hindi mo pa na-experience 'yon or naki-experience mo yun, nahihirapan ka mag-move on, wag mo nang, 'di ba, ipasa sa ibang tao yung burden. Wag mo nang ipasa sa ibang tao yung, 'di ba, yung sakit, yung hirap by doing the same, 'di ba, sa ibang tao. Wag ganun, be. Sabi naman po ni sino pa yung mga nandito? Sige. Ayan, maya na natin basahin yan dahil napaka-violente ninyo sa mga comment ninyo, no? Grabe naman kayo, no? So, kung ako yung tatanungin mo, dapat bang ipaglaban o i-let go na lang? Ako, I still believe na dapat kahit papaano i-restore mo kung ano yung meron kayo ng asawa mo. Kasi mag-asawa kayo eh. Kumbaga nangako kayo eh sa harap ng gobyerno. Gobyerno! Sa harap ng Panginoon at saka alam mo yun, sa harap ng mga tao, mag-asawa kayo. So, 100% ayusin mo muna. Ibigay mo lahat ng kaya mong gawin. Gawin mo lahat ng kaya mong gawin para maging maayos yung pagsasama ninyong dalawa. Kausapin mo siya. Tapos, alam mo yun, i-exhaust mo yung sarili mo para maayos yung kasal ninyong dalawa, yung pagsasama ninyo. Ngayon, kapag na-exhaust mo na lahat, wala ka na maibigay, kapag tapos na, drained ka na, kapag totally masasabi mo na pagod na ako, ginawa ko ng lahat, then, saka ka sumuko. Wow! Saka mo sabihin na, sige na, total, ayaw mo naman makipag-cooperate, damuho ka. Sige na, doon ka na sa kanya. Gusto ko maging masaya ka. Gusto ko na rin maging masaya. Kung sa kanya ka magiging masaya, punta ka na lang sa kanya. Ako, hindi ko alam kung kailan ako makaka-move on. Hindi ko alam kung kailan ako mag-heal. But definitely, I will move on. Hindi ako sure kung kailan, pero sure ako, magiging okay ako. For now, kailangan muna kitang alisin sa buhay ko. Kasi ikaw yung taong mahal na mahal ko, pero you're also causing that pain to me. That giving me that pain, di ba? Ikaw din yung cause nung paghihirap ko eh. Wow! Ile-let go muna kita para maging maluwag ang paghinga. Huy, plema ka pala. Para maging maluwag lang ang buhay ko, sama ka na sa kanya, hanapin mo na siya, chase mo na yung taong mahal mo talaga. Ako, I'll be here, magmo-move on ako. Kakayanin ko. Wow! And tulad ng lagi kong sinasabi sa lihim ng liham, ipagdasal mo lahat ng desisyon mo sa buhay. Hingi ka ng guidance kay Lord because He knows better and He knows best. Diba? Bigyan ka niya ng courage na ayusin yung iyong, diba, yung kasal ninyo, yung pagsasama ninyo mag-asawa, bigyan ka ng lahat ng knowledge, bigyan ka ng lahat ng, alam mo yon, lahat ng lakas ng loob, tibay ng loob, diba, tibay ng pag-iisip, tibay ng mukha, na i-endure lahat ng challenges. Because, hindi, for all we know, baka mamaya challenge lang yan na binibigay sa inyong mag-asawa. Baka mamaya, isa lang yan sa maraming rocks na kailangan yung pagdaanan para matawag na matibay yung pagsasama ninyong dalawa. Wow! Who knows, baka after that, mas maging maganda yung pagsasama ninyong dalawa. Diba? Hello naman kay Ate Rosie Lopez. Good morning to you. I hope you're doing fantastic. Okay, 9:31 on the clock. Mahal ko, panggako, baby ko. Again, kapag nagawa mo na ang lahat, pero ayaw pa rin sumama sa'yo, ayaw pa rin magbago, iba pa rin yung gusto, then saka ka magpaubaya. Because, girl, you deserve to be loved. You deserve the best. Diba? You deserve all the love in the world. Mahal ko, panggako, baby ko. Thank you very much for sending in your story dito po sa Lihim ng Liham. This is for you. Energy. Saan